Hindi ko sinabi sa kahit kanino na may third eye ako. Simula bata pa ako, may mga bagay na akong nakikita na hindi nakikita ng iba. Sa una, akala ko normal lang talaga hanggang sa napansin kong ako lang pala ang tumitingin sa mga taong hindi naman talaga tao. Kaya natuto akong manahimik. Mas madaling magpanggap na normal kaysa ipaliwanag ang isang bagay na kahit ako, hindi ko rin naman naiintindihan. Ako nga pala si Lisa, 24 years old, bagong lisensyadong guro. Nang ma-assign ako sa isang liblib na barangay sa Visayas, hindi ako tumanggi. Wala kasi naman akong choice, di ba? Pero sa totoo lang, may kaba akong hindi ko may paliwanag. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa pakiramdam. Minsan kasi, bago pa mangyari ang isang bagay, nararamdaman ko na. Mahaba ang naging biyahe namin. Habang papasok ako sa barangay, doon ko unang naramdaman. Mabigat. Hindi lang tahimik, parang may nakatingin. Hindi ko agad ginamit ang kakayanan ko. Sanay na akong i-ignore yon hanggat kaya. Pero habang naglalakad ako, may napansin ako sa gilid ng daan. May batang nakatayo, maputi, marumi ang damit, at nakatingin siya sa akin. Huminto ako. Ginitian ko siya para magmukha namang normal. "Hello," sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot. At doon ko napansin, hindi siya kumukurap. Tatlo lang ang estudyante ko. Si Mara, si Joel at si Anita. Tahimik silang lahat. Pero hindi na yun nakapagtataka. Alam nyo, nakapagtataka. Tuwing tumitingin ako sa kanila ng diretsyo, parang may iba pa akong nakikita sa likod nila. Parang may anino. Di nga lang malinaw, pero nandun. Unang gabi ko pa lang, nararamdaman ko na ulit ang presensya. Hindi ko na napigilan. Binuksan ko na ang aking paningin. At doon ko sila nakita, sa labas ng bahay. Hindi isa, hindi dalawa. Marami sila. Nakatayo sa paligid ng bahay ko. Tahimik, nakatingin, hindi gumagalaw. Hindi rin nagsasalita. Pero lahat sila nakatitig sa akin. Kaya kinabukasan, pilit kong isinara ulit ang third eye ko. Ayoko silang makita. Ayokong masanay ulit. Pero kahit hindi ko sila nakikita ng malinaw, nararamdaman ko pa rin. Lalo na sa school, may mga upuan na parang may nakaupo. May mga yapak na hindi galing sa estudyante ko. At minsan, may bumubulong. Isang araw, nilapitan ako ni Mara. "Ma'am, oh bakit? May nakikita po kayo no?" Nanlamig ako. "Bakit mo naman nasabi yan? Pareho po tayo." At doon niya sinabi sa akin ng totoo. Marami raw sa kanila ang may paningin o yung third eye na sinasabi. At ang barangay na yon, hindi lang basta lugar. Para itong daanan. May mga kaluluwang hindi matahimik. May mga nawawala. May mga naiwan. At dahil tahimik ang lugar, doon sila nagtitipon. "May isang bata po," sabi ni Mara. "Siya po ang pinakamadalas kong nakikita." "Yung nakatayo sa daan?" tanong ko. Tumango lang siya sa akin. "Hindi po siya umaalis." "Bakit?" "May hinahanap po siya, ma'am." Hindi na ako nakatulog ng maayos pagkatapos noon. Pero hindi na ako takot tulad ng dati. Kasi naiintindihan ko na, hindi sila nandito para manakit. Karamihan sa kanila naliligaw lang.
Isang gabi, naglakas loob ako. Binuksan ko ulit ang paningin ko. Nasa labas na naman sila, pero hindi ako umatras. Lumabas ako, dahan-dahan. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin. Nanginginig kong boses. Tahimik, hanggang sa may lumapit. Yung bata, mas malinaw na siya ngayon. Pero maputla, payat, tapos may putik sa paa. "Ma'am," sabi niya sa akin, "nasaan po ako?" Kinabukasan, tinanong ko ang kapitan. Sa una ayaw niya magsalita, pero nang banggitin ko ang bata, napaupo siya. May batang nawala raw dati, hindi na nakita, at walang naghahanap dahil walang may kayang harapin ang katotohanan. Kasama si Mara at ilang matatanda, hinanap namin ang lugar kung saan huling nakita ang bata. Sa likod ng barangay, may lumang balon, tahimik, malamig ang hangin, at ramdam ko agad na nandun siya. Hinukay namin at doon namin nakita ang labi ng isang bata. Hindi buo pero sapat para makilala. Tahimik ang lahat, walang sumigaw. Parang matagal na nilang hinihintay yun. Inilibing namin siya ng maayos. May dasal, may pangalan, at may pagkilala. Kinagabihan, nagpakita ulit siya sa akin pero iba na. Malinis na ang itsura, hindi na maputla. Nakangiti siya sa akin. Sabi niya, "Ma'am, salamat po. At least alam ko na kung nasan ako." At unti-unti siyang nawala, kasabay ng hangin. Tumahimik, payapa. Hindi nawala ang third eye ko at hindi nawala ang mga nakikita ko. Pero nagbago ang tingin ko sa kanila. Hindi na sila puro takot. Minsan, sila ay kwento. Sila ay alaala. Sila ay mga taong hindi lang nabigyan ng tamang pagtatapos. Nanatili ako sa barangay, hindi dahil sa napipilitan ako, kundi dahil pinili ko. Dahil minsan, ang tunay na trabaho ng isang guro, hindi lang magturo sa buhay, kundi tumulong kahit sa mga hindi nakabilang dito. Hindi lahat ng hindi nakikita ay dapat katakutan. Minsan, ang mga bagay na naiintindihan natin nagiging mas malinaw kapag pinili nating pakinggan. At tulad ng third eye, hindi ito sumpa kung marunong kang gumamit nito. Maaari itong maging tulay para matulungan ang mga nawawala na tuluyang makauwi sa kanila.